Okay, so what is up guys? So last week tayo ay nag-screen ng stocks using Kalma's strategy. So today ang gagawin natin is to review after a week kung ano ang nangyayari doon sa stocks na ating na-screen. So ang gamit nating strategy ay kalma lang naman. So plot lang natin at iset natin ng 1 week yung ating time frame. So punta tayo sa stocks na ating na screen, but before that tanggalin lang natin tong watermark, no, para mas malinis yung ating chart. Ayan, so mas maganda tingnan. Tapos baba lang natin ng konting ganyan, then we go to the stocks. Dito lang, click lang natin tong all stocks, tapos makikita na natin kung nasaan tong area na nakalagay yung watchlist, no. So meron tayong 4, so isa-isahan natin ayon doon sa listahan. So let's begin with Mac. So ano nangyari sa Mac? So hindi siya nagtuloy guys, no? So walang entry dito. Pero itong klase ng kanyang pinapakitang itong pinapakita niyang characteristics ng kanyang mga candles, yung structure, nagugustuhan ko ito eh. So I might consider this one dito pa rin sa aking watchlist kasi meron dito palang earnings report. So bumagsak siya, siguro naman dahil sa kanyang earnings report, no, negative 19.2% daw siya ngayon sa kanyang net income. So isa niya siguro sa mga dahilan. But since technical yung ating analysis dito, di tayo nagtitingin ng fundamentals. Okay, so proceed tayo sa SGP. Ano nangyari? So ito ang kung hawak mo ang stock na to using the same strategy or setup. So I think this is a buy signal also, no? So meron palang magandang net income ito, positive 292%. So let's say you are able to enter dito sa stock na to nung retrace siya ng konti at meron ka lang 6% na risk kung sakali nakapag-enter ka rito, no? Although for me mataas na tong risk na to, pero pag ganitong structure kasi minsan mas maganda kung ilalagay mo ang iyong risks dito sa area na kung saan ay nandito lahat halos yung closing, hindi naman closing, kung saang area nag-hold ang price level niya, no, after nag-break sa kanyang alma line. But para siyang violation sa ating strategy, but meron din kasing basihan, no, just to move up a little bit yung risks factor, no. Ibig sabihin pag bumaba yung price at this level at hindi na siya mag-hold, benta mo na. Okay, so meron ka lang 3.8% na risks, and then if you are able to enter dito sa pag-retrace niya, you are now sitting at 6% gain, no, minus 1 point something na tawag nito, mga ano ba ang tawag dito sa mga binabayaran natin sa pagtitrade, no? Minus nakalimutan ko na yung mga term dahil sa tagal nating hindi nag-trade uli or nag-review ng mga ganitong stocks. So minus 1% na buying and selling fee na ating binabayaran. So next guys is MPH. Ito naman si MPH, nag-reverse din ang direction ng ating CCI line. So pula rin yung candle natin.
So, okay naman earnings dito. Lumaki pero hindi naman gano'ng kalaking percentage ang itinaas. So, pula siya. So, just a matter of time also na mag-reverse din to, no? Pag binigyan ka ng green candle next week nito, maaaring mag-change direction, moving upward na naman ang CCI line natin. At if you can see, maganda yung pinapakita niyang ano rito, no? So, first attempt niya, hindi nagtuloy. So, hindi niya na-break yung line natin. And then, pangalawang attempt, hindi rin. Third attempt, abay, hindi. Hindi rin. Pero, consistent naman yung kanyang, wala akong makitang divergence dito. So, parehas. So, diminishing yung volume. Ganon din yung price. Pumagsak din. So, parehas lang. Dito naman sa line natin, ganon din. From here to here. So, walang divergence ako nakikita. Anyway, proceed tayo sa isang stock, which is yung TEL. Ang TEL naman, ganon din. Bumaligtad din yung direction. Hindi rin nagtuloy yung pag-break niya rito. Pero tingin ko medyo mataas na rin siguro yung risk nito, no? Okay pa naman, 5%. 5%. So, ganun din to. Pag binigyan ka ng green candle next week nito, maaaring mag-change direction din yung CCI line. Okay, tomorrow naman, mag-screen na naman tayo ng stocks para sa next week, no? So, meron tayong hawak na isang stock. So, itong is GP. Tuloy pa rin nating tingnan yung isa pang stock dito. Kung magtuloy ba siya. Kung pakita ng buy signal next week. So, siguro tatanggalin lang natin yung iba rito. Let's say itong si TEL. Mukhang talagang bumalik siya, no? So, tanggalin lang natin yan sa ating watch lists. And tingnan natin bukas kung masagap pa rin ba natin yan. But I doubt na magiging isa yan sa ating stocks na ma-screen. So, ayan. Tanggalin lang natin yung dalawa. So, ito may iwan. And by tomorrow, mag-i-screen ulit tayo kung madadagdagan ba itong stock sa ating watch list. Alright guys, thank you so much for watching. I will see you tomorrow for another video ulit.